Binabati ko ng kapayapaan ang bawat isa sa inyo sa pangalan ng dakilang manunubos na si Jesus mula ngayon at magpakailanpaman. Aking mga iniibig na mga kapatid, nang ipakilala sa inyo ang katuroang espiritismo, ay katulad din ang pagdating sa inyo ng kaharian ng mga langit. Bakit ko ito binanggit sa aking mga iniibig na mga kapatid? Sapagkat sa pamamagitan ng simulan ito ay nakilala ninyo na meron palang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na buhay at totoo. Idinilat ang inyong mga mata sa kaliwanagan mula sa kadiliman o aking may iniibig na mga kapatid. Mula sa kamamangan tungo sa karunungan. Mula sa mga piping Diyosan. Nakilala ninyo ang isang Kristo sa kanyang pagkabuhay na maguli o aking mga iniibig na mga kapatid. Naging makabuluhan ang inyong pananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon. Kung magkaganoon o aking mga iniibig na mga kapatid, sa inyong kalagayan sa ngayon, ang lahat ay binukas na sa inyo ng kaitasan. Ano ngayon ang inyong unang-unang prioridad bilang isang mananampalataya sa harapan ng dakilang Ama? Bilang isang mag-aaral o aking mga iniibig na mga kapatid, paano ninyo ngayon dadalhin ang karunungang iyan na siyang kailangan ng inyong kapaligiran o aking mga iniibig na mga kapatid? Kaya nga't maraming kaparaanan ang ipinakilala sa inyo ng kaitasan. Kung paano nyo ikakampay ang inyo mga bisig na yan. Kung saan ihakbang yung mga panyapak na yan o aking mga iniibig ng mga kapatid. Sapagkat huwag ninyong balikan ang kahapon sa inyong mga buhay. Huwag ninyong balikan ang kahapon na punong-puno ng kahinaan, alipin ng kasalanan o aking mga iniibig ng mga kapatid. At ngayon ngay, sa pamamagitan ng katulong ito'y nakalag ang kadena, ang tanikala ng kamangmangan sa inyong mga panyapak. Naging alipin kayo ng kabutihan o aking mga iniibig na mga kapatid. Magpulit at magpasalamat lagi na sa harapan ng dakilang Ama sapagkat nagkaroon ng pagbabago at kagaanan ang inyong pamumuhay sa kapatagang lupa. O aking may iniibig na mga kapatid. Puspusin ninyo ang inyong pagtupad ng inyong mga tungkulin sa loob ng paturo ng diwa. Na huwag mag-alinlangan ng inyong mga apo sapagkat yan ang totoo. Ang totoong tungkulin na kayo'y maglingkod. Maglingkod, kalakip ang pag-ibig sa inyong mga kapwa. Kalakip ang pag-asa na ang paglilingkod na yan ay magkaroon ng kabutihan, magkaroon ng pagbabago sa inyong mga kapwa kung saan kayo naglilingkod o aking mga iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga't habang kayo'y naglalakbay sa kapatagang lupa, habang kayo'y nakikitalad sa mundong ibabaw, marami pa mga lubo
na inyong masasalubong sa daanan. Marami pang kadiliman, marami pang tukso ang darating sa inyong mga kalagayan. Manatili kayo na matatag ang inyong pananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon. O aking may iniibig na mga kapatid, sa inyong paggawa sa ngayon, ay pagbutihin ang aking mga iniibig na mga kapatid. Isang paggawa na punong-puno ng pag-ibig, sapagkat ito'y isang paggawa kung saan kayo maghahanda para sa buhay sa kinabukasan. Ano ang winiwika lagi na ng mga kapatid ninyo na nakakaalam na mayroong Diyos na makapangyarihan sa lahat ang laging binibigkas. Gumawa tayo ngayon ng mayroong kabutihan sapagkat ito ay paghahanda natin sa buhay sa kinabukasan. Tama, o aking mga iniibig na mga kapatid. Kung gagawa kayo ng mayroong kasaganaan, aani kayo na mayroong kasaganaan, o aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat ito lagi ang hinahanap ng inyong mga ako. Nang bawat paggawa ay laging magkaroon ng kagantihan na nagmumula sa kaitaasan, o aking mga iniibig na mga kapatid. Likas yan sa isang mananampalataya sapagkat ano ang wika sa santong kasulatan? Wala kayong magagawa kung hindi kayo nakakabit sa tunay na puno ng ubas. O aking mga iniibig na mga kapatid, nawa, ang bahaging ito ipinagkaloob sa inyo ng dakilang Panginoon naway maging karagdagan ng inyong pananampalataya sa harapan ng dakilang Ama. Magkaroon ng kalakasan ng inyong pananampalataya sa harapan ng dakilang Ama sapagkat sa pamagitan ng pananampalataya, ito ang inyong panghawakan ng aking mga iniibig na mga sapagkat naroon lagi ang pag-asa na kailanman hindi kayo pababayaan ng kaitaasan hanggat nariyan buhay ang Kristo sa inyong mga dibdib. O aking mga iniibig na mga kapatid, kung paano nagtagumpay ang Sang Kristo doon sa bundok na mga bungo sa Golgota, ganyan din magtagumpay kayo, aking mga iniibig na mga kasapagkat yan ang hangarin ng mga tunay na ako na walang iba kundi mga espiritu na magtagumpay kayo sapagkat kung paano kayong malinis nang galing sa kanyang sinapupunan, malinis din kayong babalik, o aking mga iniibig na mga kapatid. Ang aking karagdagan, buksan ng santong kasulatan, Filipos 3, 7 hanggang 9. Pakibasa. Ito po sinasabi sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, Kapitulo 3, versikulo 7 hanggang 9. Ito, gayon man, ang mga bagay na nasa akin ay pakinabang, ay inaari kong kalubihan, alang-alang kay Kristo. Oo nga, at ang lahat ng mga bagay na inaari kong kalugihan, dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko, na alang-alang sa kanyang tiniis ko ang mga kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang upang tamuhin ko si Kristo. Debetang huli, at ako'y nasumpungan sa kanya na walang katwirang aking sarili sa makatitbagay sa kautusan, kundi sa katwirang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang katwiran ngang buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Punto. Filipos 3, 7 hanggang 9. Apo. Yan ang karagdagang tinapay ng buhay na aking ibinahagi sa inyo sa mapanan na pag-aaral sa umagang ito at naway. Ano man ang inyong natutunan sa loob ng patro ng diwa, kung paano winika ni San Pablo
na maging huwaran kayo na mga mag-aral, maging masipag kayong manggagawa, sapagkat yan ang ibig makita ng kaitasan ng kanyang mga iniibig at hinihirang ay magsisilbing mabuting modelo sa gitna ng lahing liko o aking mga iniibig na mga kapatid. At ang aking pamamaalam, 1 Corinto 1:1-3. Pakibasa. Ito po yung huli. 1 Corinto 1:1-3. Si Pablo na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Sostenes na ating kapatid sa Iglesia ng Diyos na nasa Corinto sa makutigbagay sa mga pinagiging banal kay Kristo Jesus sa tinawag sa mga pakabanal na kasama ng lahat ng nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na kanila at ating Panginoon. Tara sa muli, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos, sa ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Punto. Liwanag at kapayapaan ang maghari sa lahat at bawat isa ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, mayroon ngang gabi at mayroong ding araw. Mayroong liwanag at mayroong kadiliman. Tunay nga na pawang mabuti sapagkat ito ay nagpapaalala kung saan ang gabi ay ang panahon ng pamamahinga at ganun din ng pananahimik kung saan kung nagdaan nga ang mga araw ay naroon at inubos ang mga lakas sa paggawa na pangkabuhayan at pangkatawang laman, kung kaya nga ang panahon naman ng pananahimik ay pagkakaloob ninyo sa inyong mga sarili upang sa gayon, tunay nga na ang inyong pakikipag-ugnayan sa isang Diyos na makapangyarihan ay magkaroon kayo ng tunay na katahimikan at kapayapaan upang sa gayon, ang isang mataimtim na panalangin ay tunay nga na manggaling sa inyong mga puso at hindi lamang sa inyong mga labi sapagkat naroon ang kapaguran ng laman. Hindi nga lahat ng nananalangin ay mataimtim sapagkat ang iba ay nananalangin lamang sapagkat ito ay kanilang nakasanayan, ngunit asaan ang pagkakawang gawa? Ang pagkakawang gawa ay hindi lamang ginagawa ng pag-aabot na makikita ng inyong mga kapwa, gayon din ang kapurihan sa inyo, sa inyong pagbibigay, kung hindi mas nakahihigit ang kawang gawa ng panahon na kayo ay naroon sa katahimikan, naroon sa kapayapaan, at naroon ibinabahagi ninyo sa inyong kapaligiran ang isang mataimtim na panalangin na kung saan hindi nga ito matitimbang ng inyong kapwa, ngunit sa kaitaasan, tunay nga ito ay walang pagtitimbang na magaganap o mangyayari sapagkat ang pagkakawang gawang iyan, aking mga minamahal na mga kapatid, ay tunay nga na duroon at duroon sa kinauukulan at kung saan ang lahat ng nangangailangan ay magkakaroon kahit munting liwanag sapagkat ang mataimtim na panalangin ay kayang dumuon sa buong sandaigdigan maging sa kalawakan. Kung kaya nga ang laging paalala, kung dumarating ang mga panahon na kung saan ang pag-aaral ay tunay nga na pabigat ng pabigat, kung kaya nga ang lahat ay lagi ng pinaalalahanan at sa pagpapaalalang iyan, lagi nawang duroon kayo sa isang halimbawa na lagi na'y nariyan nakahatag sa inyong mga harapan ang banal na kasulatan
kung saan ang lahat ng patotoo na naganap mula pa sa paglikha sa sangdaigdigang ito, ganon din sa kasaysayan na kung saan nilikha ang isang Adan at Eva upang maging simbolo ng kung paano nga ba ang tao ay kinakailangang pasakot at pasailalim sa iisang Diyos na makapangyarihan. Anumang talino o anumang kaalaman ang makuha ng tao sa kanyang kalagayan, tunay nga na ang pagsunod at pagpapasakop ay makapagbibigay sa kanya ng tunay na layunin na kanyang kinakailangang isagawa habang ang katawang lamang iyan ay nariyan pa ang lakas. Kung kaya nga aking mga minamahal na mga kapatid, kung dumarating nga ang tinatawag na dapit hapon o gabi, ibigay ninyo sa inyong mga sarili ang tamang pananahimik, ang tamang pamamahinga, sapagkat kung paano nga sa banal na kasulatan ay namahinga rin ang Panginoong Diyos, ay ganun din nga ipinakikita sa inyo na ang lahat ng bagay ay kinakailangan ng kabalansihan, sapagkat anumang bagay na hindi ninyo nasunod ng naaayon sa batas, maging sa moral o espiritual, ay tunay nga na ito ay inyong pagbabayaran. Sapagkat kung ano nga ang inyong ginawa, ano ang inyong paghakbang sa kapatagang lupang ito, ay yun nga ang babalik sa inyo. At kung paano ang mga hakbang na iyan ay hindi naging maingat, tunay nga na kayo ay matitibo at sa pagkatibong iyan, makadarama kayo ng sakit. At sa pagsakit na iyan, aking mga minamahal na mga kapatid, naway manatili ang inyong pananampalataya sapagkat ang pananampalatayang iyan hanggang doon sa panahon na kung saan maghihiwalay na ang inyong espiritu at katawang laman, ay ang pananampalatayang iyan pa rin ang inyong paghahawakan sapagkat dadaling kayo niyan kung saan kayo karapat-dapat at magkakaroon ng tunay na kapahingahan na hindi nga ninyo matatagpuan sa kapatagang lupang ito na kung saan kayo ay duroon at makikipag-aral sa mundo ng mga espiritu. At kung dumating nga ang panahon na iyan, ay wala kayong pagsisisihan sapagkat kayo ay nakapaglingkod. Nakapaglingkod kayo sa inyong kapwa at mas higit sa lahat, nakapaglingkod kayo sa kinikilala niyong iisang Diyos. Iisang Diyos ang aking winika sapagkat sa kalagayan ng tao, marami siyang pinaglilingkuran. Pinaglilingkuran niya ang kanyang kapwa. Pinaglilingkuran niya ang kanyang sarili. Pinaglilingkuran din niya ang kanyang kayamanan. Kung kaya nga, ang paalala ng kaitaasan ay lagi ng ibababa at ibababa sapagkat nakakarinig man ang aking mga minamahal na mga kapatid, ay hindi pa rin ito tunay na naimpok sa kanilang mga lukbutan sapagkat ang lukbutan na yan na ipinagkaloob nga sa inyo ng kaitaasan ay tunay nga na hindi pa man napupuno ay nakalilimot na ang tao sa kanyang kalagayan. Kung kaya nga aking mga minamahal na mga kapatid, pilitin yung punuin ang mga lukbutang iyan upang sa gayon, sa paglabas nyo sa paaralang ito at dumarating sa inyo ang mabibigat na pag-aaral, ay buksan ninyo ang inyong mga lukbutan at muli ninyong alalahanin at lasapin kung ano nga ba ang lagi na ipinaalala sa inyo ng kaitaasan na kung saan magkaroon kayo ng kabutihan, magkaroon kayo ng kababaang loob at ganun higit sa lahat, ang paghatol sa inyong mga kapwa ay tunay na nga na inyong maisatabi upang sa gayon, tunay nga na hindi maging baog ang bawat mga araw at sandali na iginugugol nyo sa pakikipag-aral upang sa gayon, kung dumating
ang ayaw na dumating ng tao sa kanyang kalagayan, ang kakirutan ng laman, ganon din ang kinatatakutan na kamatayan, ay hindi nga kayo magkaroon ng kaligaligan kung hindi laging sumainyo ang kapayapaan at ang pananampalataya na tunay nga na lagi na ipinaaalala sa lahat at bawat isa. Naway manatili sa inyo, lalo't higit sa inyong mga lukbutan. Aking mga minamahal na mga kapatid, humayo kayo, ang lagi na'y aking paalala, sapagkat sa inyong mga luklukang iyan ay hindi kayo mananatili lamang na nakaupo, kundi kayo ay makikipag-aral at tutuklas pa kayo at tutuklas ng maraming karunungan na nagmumula sa kaitaasan. At sa pagtuklas nawa ninyong iyan, manatili sa inyo ang kababaan, sapagkat ang maraming nakatutuklas ay tumatalikod sa tunay na pag-aaral, sapagkat inaari nila sa kanilang sarili na sila ay mas nakahigit sa kanilang mga kapatid at mas nakahihigit ang kanilang natagpo ang pag-aaral. Kung kaya nga, aking mga minamahal na mga kapatid, anuman ang biyaya na mayroon kayo ngayon, ito ay inyong pakaingatan at higit sa lahat, ibahagi ninyo sa lahat at bawat isa na hindi nga ninyo susukatin ang kalagayan, bagkus pantay-pantay kung paanong ang pagsusubo ninyo sa pagkain sa bawat makakasalubong nyo nagugutom, tunay nga na pantay-pantay ninyong subuan at bigyan ninyo ng maiinom. Yaan ay gawaing tunay ng isang Kristiyano na kung saan sinusunod nga niya ang halimbawa na kanyang natutunan sa isang Hesukristo na tunay nga na simula't simula pa lamang naroon ipinakita ang kanyang kababaan, naroon ipinakita ang tunay na pag-ibig na lagi na nga'y hinahangad ng kaitaasan na tumahan diyan sa inyong mga puso upang sa gayon ang sangdaigdigang ito ay magkaroon ng tunay na kapayapaan. Hanggang dito ako. At muli, ang liwanag at ang kapayapaan ang aking iniiwan sa lahat at bawat isa, ngayon at magpakailanman. Paalam. Ang iyong kapatid sa isang pag-aaral, Apostol Juan. Paalam. Pag-ibig, kapayapaan, at ang banal na kaluwalhatian ng dakilang Ama, ang siyang ipinagkakalob sa lahat at bawat isa, sa pangalan ng dakilang Panginoong Hesukristo, ngayon at magpakailan paman. Ang kaitaasan ay nagbibigay ng mga karunungan na kayang tanggapin ng isang ako sa kanyang kaisipan, damdamin at kalooban. At ito ay nagsisimula sa inyong mga sarili. Kung paano ninyo ito matatanggap ng buong puso at ng walang pag-aalinlangan. Kung paano ninyo ito maiunawan ng naaayon sa banal na katwiran ng dakilang Ama. At marami sa mga mag-aaral
ang nananampalataya ng dahil sa mga karunungan na ito. At mapapalad ang mga nananampalataya sa harapan ng dakilang Ama. Subalit mas mapalad ang nananampalataya, subalit hindi nakakita. At ito ay nagaganap sa aking mga iniibig ng mga kapatid. Sapagkat marami sa mga mag-aaral dito sa paaralan o sa sanglibutan na inyong tinutungtungan ay nananampalataya dahil sa kanilang mga naririnig, nakikita, at nadarama ng kanilang mga laman. Kung kaya, kapag dumating ang unos, mga pagsubok sa kanilang mga sarili, sila ay natitisod at nagkakaroon ng kagulminahanan at nawawala ang kanilang pananampalataya. Kung kaya, ang paturuan ng diwa ay dumating sa bawat isa. At nabuksan kung papaano ang tunay na mananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat sa paturuan ng diwa ay itinuturo kung papaano ang inyong mga karunungan at pag-ibig ay nagkakaroon ng kaisahan upang sa gayon ang pananampalataya na nasa inyong mga sarili ay hindi mawala. At higit sa lahat, ito ay magkaroon ng panibago, matatag, at higit sa lahat, maliwanag sa harapan ng dakilang Panginoon. At ito ang binabaka at pinagtitisan ng aking mga mag-aaral sa mga orasan at sandaling ito. Ito ang nagaganap sa aking mga iniibig na mga kapatid. Kayo na nasa inyong mga harapan, ang mga salita at karunungan ng dakilang Panginoon. Ito ang nagpapapatag sa inyong mga pananampalataya. Maliban sa mga karanasan na inyong nagaganap sa inyong mga sarili. Maliban sa mga nakikita, naririnig at nadarama ng inyong mga laman. Subalit ang inyong mga espiritu ang siyang nakadadama, nakaririnig, nakakakita at nakakaunawa ng tunay na karunungan na naaayon sa pananampalataya at tunay sa harapan ng dakilang Ama. Aking mga iniibig na mga kapatid sa isang pag-aaral, ang kaitaasan ay patuloy na nagbibigay ng mga karunungan at salita upang kayo ay palalahanan, upang bigyan diin ng tunay na pananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon ay hindi naaayon sa laman, kundi bagkus naaayon sa inyong mga kaluluwa at espiritu. Sapagkat kung ano ang nadarama ng inyong laman, ito ay sa laman lamang din may uuwi. Subalit, ang katagumpayan ng inyong mga espiritu na kung saan ang mga karunungan at mga salita na inyong naririnig ay inyong tunay na nauunawaan ng naaayon sa diwa, na naaayon sa katuruan na ipinapakilala at ibinibigay at pinagkakaloob ng mga banal na espiritong mga anak. Ang mga karanasan, ang mga pag-aaral na sa inyo ay binibigay, ito ay magaan, sapagkat ang pamatok ng dakilang Panginoon ay magaan.
Nagkakaroon lamang ito ng kabigatan sa isang ako kung ang inyong mga puso, ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban ay hindi tanggap ng buong puso ang bawat pag-aaral na ibinibigay sa inyo. Nagkakaroon pa kayo ng pag-aalinlangan sa inyong mga sarili. Kung kaya ito nagiging mabigat sa isang ako. Sa mga tuwid aking mga iniibig na mga kapatid, kung sasanayin ng aking mga iniibig na mga kapatid, ang mga pag-aaral na itinuturo sa inyo na naaayon sa harapan ng dakilang Panginoon. Kung inyo itong uunawaing mabuti, sapagkat walang pag-aaral na ibibigay sa bawat isa, kung kayo ay nahihirapan, kung kayo ay nabibigatan sa inyong mga sarili. Unti-unting ipinagkakalo, banay-banay na ibinabahagi ng kaitaasan ang mga pagtuturo ayon sa diwa, upang kayo ay hindi mabulunan, upang kayo ay hindi magulmihanan, upang kayo ay hindi humuwalay sa tunay na puno ng ubas. Bagkus ang bawat isa ay patuloy na binibigyan ng naaayon sa kanilang pangunawa, sa kanilang pag-aaral. At unti-unti, banay-banay, ay nakikita ng kaitaasan ng inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban, na kayo ay nagkakaroon ng katagumpayan sa inyong mga sarili. Nang bawat karunungan, salita at katotohanan na sa inyo ay binabahagi, ay unti-unti ninyo itong nauunawaan. Nabibigyan ng halaga sa inyong buhay at higit sa lahat na isasagawa at naibubuhay ng aking mga iniibig na mga kapatid ang bawat pag-aaral na ibinabahagi ng kaitaasan. Naway magpatuloy ang bawat isa. Magpuri at magpasalamat sa bawat pagkakataon na tulad ng mga banal na gawain, sa mga tulad na araw na ito, at gayon din sa mga pag-aaral na inyong isinasagawa. Sa tuwing kayo ay nagkakaroon ng pakikipanayam sa kaitaasan, at gayon din sa patuloy ninyong pananalangin, pagbibigay ng inyong mga panahon at kaorasan sa harapan ng dakilang Panginoon. Hindi lamang dito sa loob ng paturuan ng diwa, bagkus gayon din sa labas ng paturuan. At kayo sa inyong mga sarili, ito ang kinakailangan ng bawat isa upang kayo ay magtagumpay at upang makamit ng bawat isa ang kabanalan na hinahangad ng bawat isa. Aking mga minamahal na mga kapatid sa isang pag-aaral, mapapalad ang bawat isa, sapagkat kayo ay nananampalataya at kayo ay hindi nakakita ng mga bagay na patotoo sa inyong mga sarili. Mapalad kayo sapagkat kayo ay nanatiling nakakapit sa puno ng ubas. Mapapalad ang bawat isa sapagkat isinasagawa kung ano ang karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon at higit sa lahat, tinutupad ng bawat isang tungkulin na sa inyo ay binahagi mula pa ng una. At ito ang pinagkakaloob at patuloy na ipinapaalala sa aking mga iniibig na mga kapatid. At muli, ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa ang isang lakas, ang isang liwanag, at maghari sa bawat isang dakilang pag-ibig, ang kapayapaan, at gayon din ang pag-asa na ninanais ng bawat isa. Muli, ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Apostol Juan, paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa kaitaasan
ang siyang managana sa bawat isa mula ngayon at lagi na. Mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng diwa, tunay ang kaitaasan ay nagsasabog ng kanyang kabiyayaan sa bawat isa sa pamamagitan ng bawat salita upang inyong mga espiritu ay laging mga busog nang upang sa gayon ng bawat isa ay mamuhay ng naayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. Na ang bawat kamangmangan ay kanyang pinupunan upang ang bawat isa ay gumawa ng matuwid at karapat-dapat sa kanyang harapan. Upang ang bawat isa ay tunay na tawagin na isang instrumento ng dakilang Panginoon na gagawa at gagawa ng ayon sa layunin na kanyang ninanais. Mga iniibig na mga kapatid, kayo nga ay binigyan ng pagkakataon sa kabuhayang ito na tunay na mag-aaral at makaalam ng lihim ng kalangitan na sa karamihan ay di nga ito nabigyan ng kahalagahan. At kayo na naririto, gaano nga ang pagpapahalaga ang ibinibigay nyo sa mga bagay na pagkakataon na ito na ibinibigay ng kaitaasan sa bawat isa. Mga butil ng karunungan na siyang tunay na magbibigay daan sa bawat isa upang ang bawat karamdaman, ang bawat kipighatian, ang bawat karumihan ay tunay na maalis, malinis at maparam ng tuluyan sa inyong mga sarili. Sapagkat ang paglilingkod sa dakilang Panginoon ay iyong tatawaging tunay na susunod. At narito sa aking mga iniibig na mga kapatid, ano nga ba ang hahanapin sa inyo upang kayo'y tunay na maging karapat-dapat, na maging tagadala ng kanyang layunin? Nais nyo ba, o aking mga iniibig na mga kapatid, na kayo'y tunay na tawaging sugo ng dakilang Panginoon na narapat na gumawa ng kanyang layunin? Ano nga ba ang mga pakisikap ninyong ginagawa? Ang bawat bagang batas na kanyang inilahad sa bawat isa ay tunay niyo bang sinusunod? Sa mga payak na kalagayan ng inyong mga buhay, kayo bagay tunay na sumusunod at ang kalooban ng Diyos ang siyang tunay na matimbang sa inyong mga layunin, sa inyong mga paggawa? O ang mga layuning bagang yan ay nahahaluan na rin ng layunin ng naaayon sa kabuhayang ito na siyang humahawa at sa inyo'y tumutukso upang ang bawat isa ay magkaroon ng karamdaman. At ano nga ang karamdamang yan, o aking mga iniibig na mga kapatid? Maging sa bahagi ng inyong katawan, ng inyong mga kaluluwa, ito ay tunay na kumakapit. At ito ang sa inyo'y itinuturo upang ang bawat isa, ang mga karamdaman at karumihan na yan ay di manikip sa inyong mga katauhan. Mga iniibig na mga kapatid, ang tunay na pag-ibig sa dakilang Panginoon, kung ito ay inyong niyanais, ang bawat bahagi na kanyang nilikha sa inyong katauhan, tunay na dapat niyong sundin upang ang bawat isa ay manatiling malinis. Sapagkat kung ang inyong mga sarili ay laging magkakaroon ng dalawang akala, na ang kanyang sariling kalooban ay bibigyan niyang lagi,
ng katuparan sa kanyang sarili tunay na ang kalooban ng Diyos ay kanyang makakalimutan. Kaya nga tingnan nyo ang kalagayan ng tao sa kadusukuyan. Ang karamdaman ay nasa kanya. Ang kagulumihanan, maging ang mahigit na kasiyahan sa kanyang buhay. At narito ang lahat ng yan ay inaangkin niyang tunay na kabiyayaan at kahirapan din naman na pinagkakaloob ng dakilang Panginoon. Subalit kung inyong titingnan ang kasaysayan, ang Panginoon mula pa ng dakong una ay naglahad ng kanyang batas. Nagbigay ng kanyang mga patotoo at ang lahat ng pinakamainam ay kanyang inilahad sa harapan ng mga tao. Subalit ang mga bagay na ito ay lubang kinaisa ng karamihan sapagkat tunay din lang na pag-uunawaan kung bakit ang mga ito ay binibigay sa kanila. Kaya't ang kanilang sariling kalooban ay sinubok nilang sundin at narito ang bawat kasalanan ay tumupo sa isang lahi. Mga iniibig na mga kapatid, mga tuto kayo sa kasaysayan na sa inyo'y ibinabalik ng pag-aaral upang kasaysayan na yan ay maituwid sa inyong kapanahunan na ang bahagi ng pagtuturo ng dakilang Panginoon ay di lamang sumasakop sa bahagi ng moral ng Espiritu, subalit kinakailangan nyo rin namang sumunod sa moral ng naayon sa sanglibutang ito na siyang kinakailangan upang ang bawat isa, bagamat nabubuhay sa paralang ito, ay manatiling malinis at susunod sa batas at layunin ng dakilang Panginoon. Kaya tingnan nyo ang inyong mga pamumuhay. Anong uri ng kalagayan at kaugalian ang inyong sinusunod sa inyong mga sarili? Ang inyong bang mga katawan na templo ng dakilang Panginoon ay tunay niyong inaalagaan? Sapagkat inyo itong inaasahang magiging tunay na daan upang ang layunin ng dakilang Panginoon ay maisagawa mula sa inyo. Ito baga ay di nyo inaabuso. Ito baga ay binibigyan nyo ng tamang pangangalaga. Bagamat ang inyong mga espiritu na siyang iligay sa bawat isa, na siyang nagpapatuloy na magbigay buhay sa inyo, mga iniibig na mga kapatid, kayo na tinuturuan ay kinakailangang sumunod mula sa unang baitang hanggang sa maabot nyo ang mga bagay na naayon sa kalooban ng layunin ng dakilang Panginoon. Kaya nga tingnan nyo ang inyong mga sarili. Saang layunin kayo na nabubuhay sa kapanahunan ito? Kayo ba'y nangabubuhay sa layunin ng dakilang Panginoon? Inyo bagang nauunawaan ang layunin na yan kung hanggang saan umaabot? Ang layunin baga ng dakilang Panginoon ay umaabot lamang at sumasakop sa paaralang ito. Sa kalagayang yan, kayo ay mag-isip. Kaya tingnan nyo, paanong bubuksan ng kaitaasan ng isang kaalaman kung ang tungtungang kanyang itinuturo ang bawat isa ay naroong lagi nga na di nagtatagumpay. Mga iniibig na mga kapatid, sa inyo ay pinapaalala na ang bawat yung paggawa, maliit man, sa paningin ng mga tao, tunay ko ang inyong puso ay gagalaw nang ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon ang kanyang paghahanda ng isang pagkakatiwala ay ibibigay sa inyo. Maging ito man ay sa bahagi at kapanahunan ng kasalukuyan, subalit lalo na sa mga darating pang kabuhayan. Kaya tingnan nyo na kayo'y tinuturuan ng bawat pag-aaral kung anong uri ng kabuhayan, kung ano nga ang prinsipyo ng naayon sa Espiritu,
na sa inyo'y itinuturo upang ang inyong kaunawaan ay di lamang masalig sa karunungan ng naaayon sa sanglibutan. Ang bawat isa ay tinuturuan, sapagkat ang bawat isa ay inaanayan upang maging tunay na maging kamanggagawa ng dakilang Panginoon na ito ay hindi inililihim sa sinumang tunay na magnanasang makaalam nito. Kayo na naririto tunay, ang inyong puso ay laging nasisiyahan sa bawat karunungang inyong naririnig. Subalit ko ang karunungan na yan, o aking mga iniibig na mga kapatid, ay hindi nyo tunay na bibigyan ng lalim at lawak ng pagkaunawa. Kayo nga ay matutulad pa rin sa karamihang narito na ang bitag ng sanglibutan ay paulit-ulit na sa kanya ay ibibigay. Mga iniibig na mga kapatid, hari nawa ang pag-ibig ng dakilang Panginoon, ang tunay niyang kahulugan ay inyong maunawaan. Hari nawa ang inyong mga sarili ay di lamang niyo makita para sa inyong mga sarili, kundi para sa kabuuan na bawat nilikha at nilalang ng dakilang Panginoon, na kung papaadong kanyang binigyan ng malawak na layunin ang bawat isa, kayo man ay makisama sa gayong layunin upang makita nyo na ang inyong mga sarili ay kinakailangang maging kaisa ng dakilang Panginoon sa bawat layunin kanyang inilalatag. Kaya't ihanda ninyo ang inyong mga sarili sa mga bagay na iyan. At kung kayo nga'y di pa nakapag-uumpisa, mga iniibig na mga kapatid, ito nga ang panahon upang kayo ay tunay na mga gising sa bahaging yan. At ito ang sa inyo'y aking iiwan at muli ang pag-ibig at ang kapayapaan. Ang naway maghari sa bawat isa mula ngayon at lagi na, ang inyong kapatid sa isang Panginoon at isang pag-aaral, Pedro, Apostol, paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang siyang maghari sa lahat at bawat isa, mula ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, tunay nga na ang bawat mag-aaral ay laging ang sinisinop ang kanyang sarili, sapagkat nalalaman niya sa harapan ng dakilang Panginoon, ito ang kalooban. Mga iniibig na mga kapatid, patuloy ang pagbibigay ng pag-aaral sa lahat at bawat isa. Subalit ang inyong mga sariling kakuhan ay patuloy pa rin na nagugulumihanan. Patuloy ang kaitaasan ang nagbibigay ng liwanag. Subalit ang aking mga minamahal na mga kapatid ay naroon pa rin sa liwanag na kung saan ang kanilang mga mata, ang kanilang mga ginagamit. Dito may papakita ng isang mag-aral na kung saan ang kanyang sariling ako nakahilig, sapagkat ang kayamanan nga ng ayon sa laman ang siyang nangingibabaw sa kanyang pagkatao. Mga iniibig na mga kapatid, ang inyong ang pagparito ayon sa Espiritu ay ito ang inyong nawang maipagkaloob upang nansa gayon sa mga pagkakataon man lang ito ay inyong mapakain ang inyong sariling kaluluwa. Sapagkat anumang pangangailangan ng laman, ang inyong mga espiritu ay nangangailangan din naman. Kung kaya nga sa mga pag-aaral, sa labas ng paturuan ng diwa, ay inyong madadala
ang mga pag-aaral na inyong natututunan, sapagkat kayo nga ay isang mag-aaral na kung saan patuloy na sinusubuan ng mga salita ng dakilang Panginoon upang ang inyong mga espiritu ay maisabay sa mga pangangailangan ng inyong mga laman. Mga iniibig na mga kapatid, ang pagparito ng dakilang Panginoon ay isang kadakilaan sapagkat kayo'y tinubos nga upang nang sa gayon kayo ay magkaroon ng mga pagkakataon na ang inyong mga espiritu ang inyong mapagana, na ang inyong mga pag-aaral ayon sa espiritu ay iyong mahanap. Sapagkat dito itinutuon ng isang ako ang kanyang sarili kung kaya't siya'y paulit-ulit na pumaparito sapagkat di nga niya matagpuan ang tunay na daan patungo sa harapan ng dakilang Panginoon. Ito'y banay-banay nga ninyong ginaganap, subalit sa karamihan ang kanyang kapaligiran ang tunay pa rin na nakaaakit sa isang ako. Mga iniibig na mga kapatid, nalalaman ng bawat espiritu na ang dakilang Panginoon ang siyang magkakaroon ng kapanatagan sa lahat at bawat isa. Magbibigay ito sa bawat isa ng mga kaalaman at mga gawa na naayon sa harapan ng dakilang Panginoon. Magampanan nawa ng aking minamahal na mga kapatid ang tunay na gawain patungo sa harapan ng dakilang Panginoon sapagkat ang Panginoon ay isang espiritu. Gayon din naman ang inyong mga pananampalataya ay nararapat lamang na ayon din naman sa espiritu. Gayon din naman ang inyong mga gawa nararapat lamang din naman na ayon sa espiritu. Kung kaya nga ang mga minamahal kong mga kapatid ay magkaroon ng tiwala sapagkat kayo bilang isang mag-aaral na nagsisikap na ipagkaloob ang kanyang sarili ayon sa harapan ng dakilang Panginoon ay unti-unti nga ninyo itong natututunan. Bagamat ang inyong paglalakbay ay masalimuot dito sa sandaigdigan, subalit ang kaitaasan ay patuloy na nagbibigay subaybay sa lahat upang nang sa gayon kayo man ay magkaroon ng mga pananampalataya. Pananampalataya na kung saan ang inyong mga sarili ay siyang gumagawa ng mga kaparaanan upang ang pananampalataya na yan ay inyo rin namang makita. Bagamat nakikita ng isang mag-aaral ang kanyang landasin, ito'y nalalambungan pa sapagkat marami sa kanyang mga hadlang, sa kanyang harapan, sapagkat ang mga bagay na nakikita ng isang ako ay isang pag-aaral ayon sa kanyang sarili. Mga bagay na kung saan nakauubos ng kanyang kaisipan, damdamin at kalooban, napupuno ang bawat isa ng mga kapaligiran, pangyayari sa kapaligiran. Kung kaya nga't inaasahan ng kaitaasan na kayo'y matutong manalangin, magkaroon ng katahimikan. Punuin nyo din naman ang inyong para sa espiritu upang nang sa gayon, kayo naman ay magkaroon ng tunay na kabalansihan sa inyong mga sarili. Sapagkat kung kayo ay laging nananagumpay ayon sa laman at napag-iiwanan ang ayon sa espiritu, kayo nga ay hindi makararating sa kanyang harapan sapagkat ang inyong mga pinagkakaabalahan ay mga bagay na kung saan
nakapupuno at nakauubos ng inyong mga lakas. Ito ay isang pag-aaral sa lahat at bawat isa sa inyo, na matutunan niyong aralin sa inyong mga sarili ang tunay na magbibigay sa inyo ng kapayapaan, ng kapanatagan upang nang sa gayon kayo ay makarating sa harapan ng dakilang Panginoon. Bagamat banay-banay ang pag-aaral na ginagawa ng aking minamahal na mga kapatid, naroroon pa rin sa bawat isa sa inyo ang kaitaasan, ang liwanag at butil, binhi na pinagkaloob sa bawat isa sa inyo. Kung kaya nga kayo'y magpatuloy at gawin nga ninyo na mapabunga ang binhi na yan at kayo'y patuloy na kumapit sa puno ng ubas upang kayo'y patuloy na gumaganap ng kalooban ng kaitaasan at wala ngang bago o makahahadlang sa inyong paggawa ayon sa harapan ng dakilang Panginoon. Ang inyong ang pagparito na laging ang inaasahan sa lahat at bawat isa sa inyo, naway mamutawi sa inyong mga kaisipan ang dakilang Panginoon na kung saan ang bawat isa ay hinahalina upang nang sa gayon magkaroon ng panibagong pag-aaral, hindi lamang sa mga nakikinig, hindi lamang sa mga pangkatalinuhan o karunungan, kundi upang mapabanal din naman ninyo ang inyong mga sarili sapagkat ito nga ang kaaya-aya at ninanais ng kaitasan sa lahat at bawat isa sa inyo. Marami na ang mga marurunong, marami na ang mga matatalino, subalit sa kanilang paglalakbay dito sa sandaigdigan, ang kaitaasan ay naghahanap ng isang simpleng banal na mag-aaral na kung saan sa kanyang pag-aaral, sa kanyang panahon ay mapukaw ng liwanag ng kaitaasan ang kanyang kabuuan. Kung kaya nga minamahal na mga kapatid, kayo nga'y magpatuloy at inyong ang aralin ng may kabuuan ang tunay na kalooban ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa sa inyo. Upang nang sa gayon, kung ito inyong matagpuan, ang inyong tungkulin na ninanais ng kaitaasan ay tunay nga ninyong magampanan at magkaroon kayo ng isang patutuong buhay sa harapan ng dakilang Panginoon. Magsiyaon kayo, ipagpatuloy ang paghahanap, ang pagsasaliksik ng kalooban ng dakilang Panginoon upang nang sa gayon kayo ay makabawas sa mga alitigtigin na nagbibigay sa sandaigdigan, kayo ay magkaroon ng tunay na liwanag upang nang sa gayon, saan man dako kayo maparoon, ang liwanag na yan ay tangan-tangan ng bawat isa sa inyo. Kung kaya't hanggang dito ako at ang dakilang kapayapaan at ang pag-ibig ng kaitaasan ang siyang maghari sa lahat at bawat isa ngayon at magpakailanman. Paalam ang inyong kapatid sa iisang pag-aaral, Apostol Pedro. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang aking binabati sa bawat isa ngayon at magpakailan pa man. Magsumikap nga kayo, aking mga iniibig, sa paggawa at pag-aaral patungkol sa dakilang Ama, na sa bawat salita na kanyang ibinabahagi naroroon ang pagsamo ng isang espiritu upang maunawaan niya ang naisin ng dakilang Panginoon. Pagsikapan ninyong buklatin ang banal na aklat na kung saan ito ay kabahagi ng kanyang buhay at kanyang pagtuturo
upang ang inyong mga sarili ay maihaon sa mga kalikuan at kayo'y magsipagpatuloy sa paglalakad patungkol sa kanyang kaharian. Pagsikapan niyo din, aking mga iniibig, na dumalo sa kanyang piging, na anuman ang nadarama ng inyong mga laman ay mananaig ang kagustuhan ng inyong mga espiritu upang pumarito at maging kaulayaw ng dakilang Panginoon sa kanyang mga ebanghelyo. Sapagkat aking mga iniibig, ang panahon sa dakilang Panginoon ay tunay na ginto at dakila. Na kung papaanong ito ay nasa kaisipan lamang ng nakararami, naway kayong tunay na nakakaunawa sa kahalagahan ng paglilingkod ay huwag tumulad sa iba. Kung hindi patuloy kayong pumaparito at nagbibigay kaorasan at ninanamnam ang kanyang salita, hindi lamang upang pakinggan, kung hindi higit sa lahat ay matutong isagawa ng isang matalinong mag-aaral ang katuruan ng dakilang Diyos. Sapagkat mainam ng inyong mga kalakasan ay pinagkakaloob sa karapat-dapat. Hindi nauubos sa kung ano ang handog ng sanglibutan. Kung hindi kayo'y narito nagsusumikap, humihingi ng kahabagan, higit sa lahat patuloy na dinadakila ang kautusan ng dakilang Panginoon. Kaya't aking mga inibig, ang bahagi ng Ama na sa inyo'y pinagkakaloob ay huwag nawang masayang kung ito ay narinig na at muling ilalagay sa lukbutan ng isang ako. Kung hindi ang inyong katalinuhan na nagmula sa kalangitan ay magamit sa karapat-dapat upang ang kanyang salita ay pumaroon sa nakararami na siyang tunay na hinahangad ng inyong mga espiritu, na kayo ang maging kasangkapan ng salita ng Diyos upang ang kanyang buhay ay maging kaulayaw ng nakararami at ang kanyang liwanag ay puspusin. Anumang bahaging may kamangmangan na mayroon ng kapaligiran ay mapalitan ng pagnanais ng isang puso na pumarito at maglingkod sa harapan ng dakilang Panginoon. Kaya't ito ang inyong pagsikapan, aking mga iniibig. Hindi lamang sa inyong mga sariling naghahangad makadama ng kapayapaang nagmumula sa kalangitan. Kung hindi kayo ay maging saksi, ganun din ay maging isang buhay na instrumento ng dakilang Ama upang ang bahagi ng pagpapalaganap ng kanyang salita ay madama ng inyong kapwa at ng inyong kapaligiran. Dito ko sa inyo iiwan ang mapalad na pag-aaral sa umagang ito at nawayang kaluwalhatian ng dakilang Panginoon ang sa inyo'y managana ngayon at magpakailan paman. Paalam ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Juan Apostol. Paalam.
Sumainyo ang basbas ng Ama sa umagang ito. Nasa inyong lahat ang pananampalataya ay lagi ng inyong dala-dala upang kayo ay manatili sa pangalan ng Diyos Ama, Anak, at ang banal na Espiritu Santo ang maghari nawa sa inyong lahat ngayon at magpakailan pa man. Mga iniibig at mga minamahal na anak, nasa umagang ito'y kayo ang dinadakilan ng Diyos upang manatili kayong lahat sa pananampalataya at pananalig sa isang Diyos na naroon sa Kanyang kinaroroonan, sapagkat lagi kayong nananalig upang isakatuparan ang Kanyang kalooban sa pangalan ng Ama at ang banal na Espiritu Santo ngayon at magpakailan pa man. Ang pananampalataya ng bawat isa ay siyang nagbibigay ng kalakasan ng inyong mga pangangatawan, ang inyong espiritu, at buhay na buhay kayo hanggang sa umagang ito. Manalig kayo at mamalagi kayong may kalakasan upang ipagbunyi ang Kanyang pangalan na naroroon sa kaitaasan, sapagkat yan ang kinakailangan upang inyong isabuhay lagi na sa araw-araw. Nasa oras na ito, mga minamahal, marahil kayo na nga ang hinahanap ng Panginoon upang kayo ay pagkalooban ng totoong salita ng Diyos. Sapagkat ang nananatili sa katotohanan ay siyang totoong espiritismo ng buhay. Lagi kayong binibigyan ng pagkakataon upang kayo ay lumakas sa araw-araw na inyong buhay. Iyan ang pinakamalakas ng tinig ng Diyos upang kayo ay akayin sa tunay na daan na papunta doon sa Kanyang kinaroroonan, sapagkat marami ang hindi pa nakakalam na ang Diyos ay si Espiritu Santo na siyang buhay at nagbibigay ng lakas ng bawat isa upang manalig kayo na may katotohanan. Pinapaalam sa inyong lahat ng ito upang inyong isabuhay sa araw-araw na ang Diyos ay tunay na espiritong nagbibigay ng kaalaman ng bawat isa. Sapagkat kung kayo na nga ang mga anak na nananalig at isinaalang-alang na ang banal na Espiritu Santo ay siyang magbibigay sa inyo ng mga patotoo na ang lahat ng ito kayo ay binibigyan palagi ng pagkakataon upang sinuopin ang lahat na ang nasa inyong kabanalan ay inyong isabuhay. Na ang banal na Espiritu Santo ay siyang patotoo upang kayo ay manalig sa araw-araw ninyong buhay.
Siyang nagbibigay ng lakas ng bawat isa. Na ang Espiritismo, siyang tunay na patotoo sa araw-araw ninyong buhay. Lalong-lalo na sa umagang ito, mga minamahal kong mga anak. Ang pananalig sa Diyos ay hindi biro-biro, kundi inyo ito isang puso, isa damdamin, ipaisip sa inyong mga kalooban. Sapagkat napakasarap ang binibigyan ng inyong mga pananalig ay madaraman ninyo sa inyong mga buhay. Nagpapatotoo upang kayo ay akayin at bigyan ng katotohanan. Sapagkat napakahirap na ang lahat ng ito hindi ninyo isa alang-alang sa inyong mga buhay. Manalig kayo, mga anak, na hindi pa nadarama na ang banal na Espiritu Santo, siyang tunay na nagpapatotoo, nagbibigay sa inyo at nangangaral sa oras-oras upang kayo ay akayin sa lahat ng inyong pangangailangan. Sapagkat naririto ang isinugo sa inyong harapan na ang banal na Espiritu Santo ay tunay na nagbibigay ng kahalagahan sa inyong mga puso, sa inyong mga buhay. Mga minamahal kong mga anak, naway mamalagi sa inyo ang salita ng Diyos na siyang namamalaging nangangaral, na siyang patotoo sa inyong mga puso't damdamin at kalooban. Sapagkat siya lang ang banal na Espiritu Santo ang nagbibigay sa inyo ng kahalagahan sa araw-araw. Sumain niyo nawang lahat sa umagang ito ang paghahari ng banal na Espiritu Santo sa bawat isa ngayon at magpakailan pa man. Sumain niyo nawang lahat ang kapayapaan ngayon at magpakailan pa man. Paalam sa inyo. Ako si Apostol Juan Bautista na mag-iiwan ng kahalagahan ng salita ng Diyos ay kayo ang pinagkakalooban ngayon at magpakailan pa man ay Diyos. O si Apostol Juan Bautista. Pag-ibig at kapayapaan ang sa inyo'y binabati ngayon at magpakailan pa man. Tunay na ang bawat isa ay nananampalataya sa dakilang Panginoon. Na ang pananampalataya na yan ay nagbibigay lakas sa bawat isa upang sumulong ang pag-aaral ayon sa Espiritu, sapagkat nalalaman ng bawat isa ang Diyos ay buhay at ito ang nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa. Ngunit ano ang bahagi ng pag-aaral na kailangan matutunan ng bawat isa? Na kung paano ang isang pag-akyat
sa taluktok ng kataas-taasan ay tunay nga na ito'y maraming pagdadaanan at pagsisikapan ng bawat isa. Ang kaalaman na nabubuo sa bawat mag-aaral ay hindi nga pare-pareho. Mayroong mababaw sa kaalaman, mayroong medyo malalim sa kaalaman. Na kung paano unti-unting binabaka ng bawat isa upang nang sa ganoon umangat sa kalagayan ayon sa turo at aral ng dakilang Panginoon. O mga iniibig kong mga kapatid, talas-talas ng bawat isa ng laman ay tunay nga nakakaramdam ng bawat paggalaw ng buhay. Tunay, maraming pinanghihinaan at marami rin nabibigyan ng lakas sapagkat sa bawat pananampalataya na inyong iuukol, tunay nga, tutumbasan niyo ito ng paggawa, na ang paggawang yan ay naaayon sa Espiritu, na ito ang nagbibigay sa inyo ng sigla. Tunay, na ang isang manampalataya ay hindi naghahanap ng anumang bagay na kapalit, hindi nagtatanong ng anumang bukas sa kapalaran, kung hindi isinasandig ang kalagayan sa harapan ng dakilang Panginoon na kung paano sumulong, ito'y tinatanggap ng bawat isa. O mga iniibig kong mga kapatid, tinuruan kayong magtanim. Sikapin ninyo sa inyong pagtatanim, tunay nga na ito'y mapangalagaan niyong mabuti sapagkat darating ang panahon, hahanapin sa inyo ang mga katubo sa inyong buhay. O mga iniibig ko mga kapatid, likas sa bawat kaluluwa na magbigay ng panahon ayon sa laman. Sapagkat tunay nga na ito'y nauukol din naman na pangalagaan mo sapagkat bawat isa ay may pagdadaanan at bawat isa tunay nga may katagumpayan kung ito'y nauukol sa dakilang Panginoon. Sapagkat ang nagmamahal at umiibig sa dakilang Panginoon ay nagpapatuloy sa kanyang gawain na ito ang inyong hangarin sa inyong buhay. Oo, kayo'y narito ngayon na mag-aaral. Ang inyong puso ay saan nandoon? Kung papaano kayo'y nakikinig ng mga salita, ay inyo bang may sasagawa sa inyong pamumuhay? Sapagkat tunay nga na ang bawat manampalataya ay kasama ng dakilang Panginoon. Ano nga ang gawain ng isang manampalataya upang maging kasama ng dakilang Panginoon? Kayo ba ay gumagawa ayon sa Espiritu? At ang ayon sa laman ay isang bahagi lamang nang sa ganon, ito ay maging isang sangkap tungo sa gawaing kabanalan. Na kung paano sa inyo binahagi ng kalitasan simula pa ng una. Kaya't magsikap kayo sa pag-aaral. Ang inyong kaalaman ay dagdagan pa at magsikap, magtiis sa kaalaman ng dakilang Panginoon. Nang sa ganon, ang maging kaunawaan ninyo ay kaunawaan din na mula sa Panginoon. Nang sa ganon, ng bawat isa ay hindi na pamuli na ito ay manghihina sa kanyang kalagayan. Sapagkat tunay nga na kung dumating ang pagsubok, ang karamihan ay nalulumbay. Ngunit ang isang masikap sa pag-aaral sa dakilang Panginoon na ito ang kanyang tinatahak ay isang tunay na landas patungo sa kaliwanagan. Tunay nga na mga bagay
na magiging karanasan mo sa buhay. Ito ang magpapalakas sa iyo. Ito ang magtutuwid sa iyo. At magiging karagdagan mo to sa mga bagay na iyong mga natutunan sa buhay. Sapagkat nalalaman mo, ang mali ay iyong isasantabi. At ang tama para sa Panginoon, ito ang iyong papalaguin. Sapagkat tunay nga na ang matalino mag-aaral ay nag-iipon ng karunungan, pangkaitaasan, na ito ang kanyang laging daladala sa kanyang puso, na ito ang kanyang ginagamit para nang sa ganon siya ay manatili sa piling ng Panginoon. O mga iniibig kong mga kapatid, huwag kayong matakot sa inyong mga pamumuhay. Tunay nga na ihanda na ng Panginoon kung anong meron kayo, ang panatilihin ninyo ay ang karunungan na mula sa kaitaasan, na itong pagsikapan ninyo na palaguin sa inyong buhay. Nang sa ganon, ang mga takot na yan ay mapawi sa inyong mga puso. Nang sa ganon, na tulad sa isang dakilang Jesus na nagbigay ng mga aral mula sa dakilang Ama, na ito ang kanyang pagtupad ng tungkulin, ang kanyang pagsunod sa dakilang Ama ay tunay nga naging kalwaltian ng kanyang pagtatagumpay. O mga iniibig kong mga kapatid, gayon din ang hahanapin sa bawat isa. Sapagkat tunay nga no kung ano ang ginawa ng dakilang Panginoon, ano nga ang sabi, higit pa ron ay kayang gawin ng bawat kaluluwa. Ngunit sa anong kaparaanan na ito ay magagawa ng isang kaluluwa? Kaya nga't mayroong iniwang mga pag-aaral sa bawat isa, na ito ay inyong saliksikin. Pagtiyagaan niyong mabuting maunawaan. Huwag niyong isandig ang inyong pangunawa sa laman, kung hindi ayon sa Espiritu. Nang sa ganon, tulad niyo na mag-aaral, ay maging tulad kayo ng mga espiritu sa kaitaasan na nanampalataya at gumagawa at kamanggagawa ng dakilang Panginoon sa gawaing kabanalan. At nang sa ganon, kayo na bilang mag-aaral ng dakilang Panginoon ay matuto kayong ipamahagi ang mabubuting aral. Ang mga munting liwanag nasa inyo pinagkatiwala ng dakilang Panginoon. Nang sa ganon, bawat isa ay maging kabahagi ng kaitaasan. At muli, iiwan ko sa inyo ang pag-ibig at ang kapayapaan nagmumula sa isang dakilang Panginoon ngayon at magpakailan pa man. Paalam ang iyong kapatid sa Espiritu. Pablo, Apostol. Paalam.